wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair. Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ang ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang inapprove lang ng Department of Budget and Management. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Marami po ganito, no? At very, very unfortunate po itong mga pangyayaring ito. Hindi po ako pumunta dito para i-depensa itong mga nangyayari sa DPWH. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yung kabilin-bilinan niya para po baguhin. Thank you, Mr. Chair. Let's talk about clearing the system, Mr. Secretary. Let's go to the jugular. Doon po sa aming pagdinig sa Blue Ribbon, there was an instance where I asked your predecessor, what are the things that are being placed above the NEP? Kaya nagbo-bloat yung budget natin. He was talking about allocables, was talking about leadership and unprogrammed, and then the FLRs, which happened after the BICAM. Pangkaraniwan na yun, it's always the difference between the NEP and the GAA. I was able to calculate from what he told me at that time. I was able to summarize at least 1 trillion pesos over and above the ceilings indicated in the NEP. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPWH, nagkaroon ng revision from 880 million, billion ba to o million? 880 billion to only 624, or all in all, 625.7 billion. So, nawala na ba yung sabi ko rito, taba ito eh. Kumbaga, Mr. Chair, sa katawan ng tao eh. 1 trillion peso additional to the ceilings already indicated in the NEP is 2 months. Parang ang sabi ko eh, taba na ng tao yun eh. Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, di ka mamatay niya yun eh. So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung binabanggit natin? Unang-una po, no, as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Pero kung ang tanong nyo po ay nawala na ba lahat ng taba? Tingin ko po, base lang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, hindi po totoo yan at meron pa rin pong taba. So, ibig sabihin po, hindi natin talaga na i-strike yung taba ng sistema. Hindi natin siya na-address. Kailangan pong i-address, pero tingin ko po ang pag-a-address sa kanya, kailangan simulan sa budget, pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I think, Mr. Chair, we can start by reviewing the allocations per district. Tama Kasi po. Tama po. Nakita ko doon sa 2024, 2025, and finally 2026 budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan,
Nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts, wala naman significant na difference yung dalawang districts eh. Pero makikita mo, 11 billion yung isa is only 3 billion. I don't think that is justified. So, kailangan po siguro nating suyurin, Mr. Chair. Hanggat hindi po natin nagagawa yon, hindi po mawawala yung taba. Pagkatapos yung leadership, Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa House of Representatives. Eh. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya ko lang nasasabi sa party list, naging kalakaran na lang eh. Pag party list ka po, masaya ka na sa 150 million eh. Yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, para ka rin senador eh, pagka party list ka eh. Kasi nationwide ka eh. Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. 150. Samantalang ang regular congressman, nag-average po ng 1B. Nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? Nationwide kami, saka gustuhan ko halimbawa na masuklian ko ng utang na loob dahil sa napakaraming botong nakuha ko sa iba't ibang panig. I-apportion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor, salamat po, congressman, sa binigay nyo. At least may tatayo ko na po yung kubeta na. Nakita po ninyo kung gaano po. Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kaya nga ang tanong how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin eh. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tiningnan nyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niya makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan. We should act at the side. Ayoko magkamali tayo. Not even erring. We should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, dito po itong Asset Preservation Program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. 117 million, a billion. 2023, 124 billion. 2024, 139 billion. 2025, 153 billion. Talagang papataas eh. Mr. Chair, tama naman ito eh, sapagkat kapag itong perang ito nagamit natin sa tamang pamamaraan, magagamit natin ang mas matagal ang ating mga kakalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chairman. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging 105 na lang. Ang ibig ba sabihin nito, yung papataas na ganun, 4 na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, naisip ba natin na wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair? Mr. Chairman, no, in fairness po, no, yung original po ay 105 billion. Pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi
123. Ang final po ata na HGAB ay 115, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 bilyon. So mababa pa rin kesa doon sa Mababa pa rin po. trajectory na nangyari Tama po. in the last 4 years. Tama po. So ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung ating mga assets? Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang inapprove lang ng Department of Budget and Management nung sinubmit ng DPWH sa kanya ang asset preservation. In fact, ang inapprove lang po 105 at ito po ay nataasan ng konti ng HGAB to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No, kasi like ngayon po, no, ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Kasama na po halimbawa ang San Juanico, yung bumagsak na tulay sa Cagayan. No, so ito po lahat ay dapat kasama sa asset preservation program natin na unfortunately nababawasan po no itong mga nakaraang mga taon. Pero unfortunately din po ito lang po ang inapprove. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng House ay ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, akala ko yung isa po sa isasagot ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito pong laki ng perang ginamit natin. Halimbawa 2022, 117 billion. Pagkatapos sumunod na taon, 124 billion, 139 billion, hanggang umabot ng 153 billion. Pero hindi po natin nakita talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada natin. Kasi marami po kaming nakita, lalo na po yung mga projects natin kung tawagin ay road slips. Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Ang dami po, dapat makikita ninyo dyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami pong alingas-ngas sa departamento na yan. Dahil sa halimbawa po yung Rocknet halimbawa. Alam naman po natin meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan either ASTO ang specifications ng Rocknet o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo Alam ko po, alam ko pa yung number ng inyo pong memorandum. Mr. Chairman, luma po ata na ano yan, no? Pero actually, para dito sa 2026, pinatanggal po natin lahat yan. No? Mabuti pinatanggal nyo kasi hindi naman sinusunod Tama po. Alam po ninyo, ang standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng Rocknet sa China. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya doon sa talagang dapat na gamitin. So Mr. Chair, dahil sa nung nagbidding sa ASTO yung nilagay niya at saka ASTM, napakataas na uri ng napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito Pagkatapos bibili sa China, alam mo Secretary, pati yung ginagamit na ilulubog horizontally at saka vertically. Kung minsan dapat 5 metro, Mr. Chair, 1 metro na. Alam niyo yung Rocknet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo na sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, alam niyo po, na-mention niyo po yung Rocknetting. Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa departamento, lahat po ng sinasabi niyo, nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kalye ngayon sa Bukidnon, kahapon. Yung Buda Road sa Bukidnon, papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nun. Pwede pong
earthquake ang dahilan, pwede pong landslide ang dahilan, pero pwede din pong kakulangan ng asset preservation ang dahilan. Dahil po itong kalyeng to 1999 pa ata o 2000. So 25 taon na yan. No? So marami po ganito, no? At very very unfortunate po itong mga pangyayaring ito. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina po nung sa aking opening statement pa lang, wala po ako dito. At madali po para sa akin siguro dahil isang buwan pa lang po ako siguro dito. Isang buwan at halos isang buwan at kalahati pa lang ako dito. Hindi po ako pumunta dito para i-depensa itong mga nangyayari sa DPWH. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yun ang kabilin-bilinan niya para po baguhin. Kaya po lahat po ng suggestion na ni Chairman na nakikita natin na obvious na may problema, talaga po dapat baguhin na natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari. Hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last 3 years ito. Sabi nga po ni Senator Gigarda kanina, dekada na po ito. So, ako po, sabi ko nga ako, nandito lang ako ng 2 taong kalahati. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo para lang makipaglokohan at hindi baguhin ito. So isang linggo, isang buwan ka pa lang sa Isang departamento. buwan pa lang po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa naniniwala sa kagustuhan mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman ang ating chairman ay isa sa mga maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Katulad halimbawa nung kami po ay naghihiring sa ibang komite, yung Philippine Science Agency, siya pala ay may kakayahan na magbigay ng maraming pantulong sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Alam din niya kung anong pwedeng itanim sa anong lugar. Meron yata silang mga technology na nakakalap o nagagamit, may mga equipment sila. Ang sabi ko sa kanila, Mr. Chair, Secretary, bakit hindi mo tulungan ng DPWH? Hirap na hirap sila. Isip-isipin mo ka ako, yung sumbong sa Pangulo na ginagamit nila ngayon ay nanggaling sa MYPS application. Dapat sana ang ginamit yung PCMA application. Kaya makikita po ninyo kako, pag kinumpara nyo yung dalawa, magkakaroon po kayo ng discrepancy ng coordinates. So, tumatango-tango si Yusek Conti. Tama o hindi? Ako po kasi, nireview ko yung mga submissions. Dahil binigyan po ako ng USB ng Pangulo nung simulan ko po yung Blue Ribbon nung ako pa po ang chairman. Kaya hindi ko po extensively nagamit sapagkat yun lamang siniyasat namin, nakakuha na ako ng mga ilang projects. Nag-random lang ako. 15 yung nakita ko. Magkakaiba yung coordinates, hindi pareho. Magmula sa 67 to at least 477 meters ang coordinates na pagkakalayo. Ay sabi ko sa Philippine Science Agency, bakit hindi mo ako tulungan? Nakita mo, wala pala kayong wala pala kayong satellite connection dahil mahal daw. Sabi ko, kahit mahal ito, Secretary, kung ito ang kinakailangan para lamang yung inyong mga encoder sa baba, hindi nakakagawa ng kalokohan na ipinapalit-palit yung mga litrato na kunwari tapos na yung flood control, hindi pala tapos.
Ang ginagamit lang nila mga cellphone na yung signal mahina pa. Kaya nga, pag mahina ang signal, lalong lalayo ang coordinates. Hindi ba, Jose Cador? O, yan po eh. Isip-isipin na, sasabihin po ninyo na sa PCMA po, real time. Wala pong real time. Yung encoder po ninyo, ginagawa po niya, nag-i-encode siya every end of the month. So, monthly. Wala talaga eh. Sa totoo lamang po, wala ni isa man na po pwedeng sabihin natin real time kung anong nangyayari on the ground. Ito yung kinakailangan pong gawin. Nabiro ko pa nga po sila eh. Hinahanap po namin kako yung mali-malitang pera na nakatago sa mga iba't ibang lugar. Na nakolekta nila sa flood control. Pwede po ba niyong malaman sa magitan ng inyong equipment kung nasaan ang mga perang ito? Kahit na biro lang nasasabi namin, Secretary, sapagkat kailangan po nating gawin lahat. Ang lahat ng kaparaanan, maitama lang natin ang maraming dapat itama. Hindi natin magagawa. Siguro magtatagal bago natin magawa. Ngunit kapag naumpisaan natin by acting on the side of caution, not erring on the side of caution, yun po ang dapat natin gawin, Mr. Secretary. Mr. Chairman, we agree po, no? 100%. At ang Pangulo po mismo, yun po ang direktibang binigay niya sa akin nung bago po kumupo. At yun po ang pipilitin natin gawin. Of course, with the help po ng ating komite, ng ating mga ibang opisyalis po. Kasama na rin po ang Philippine Space Agency dahil ang satellite feed po na real time, kung mayroon, kahit na hindi yan araw-araw, kahit na once a week lang o once every 2 weeks, napakalaking bagay na po nun kung magagawa po natin yan. Yung po mag-audit ng project natin, pwede kaya natin gawin, Mr. Chair, na kasangkapanin na lang natin ng JICA para po makita yung... Kasi sa aking pagkakaalam po, yung kanilang mga auditor, yung kanilang mga engineers, mapagtitiwalaan po eh. Baka sakaling yun po ay makatulong din sa atin. Pwede tayong humingi ng tulong po sa hindi lang sa JICA kundi pati sa ADB at sa World Bank. No, tingin ko yan po ay posible, Mr. Chairman. Pwede ba nating i-consider, Mr. Chair, na kasi po nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon, isa po sa mga lumitaw na mga rekomendasyon. Dahil nagsisimula po yung corruption sa mga engineering districts. Pwede kayang i-streamline natin yun. Ang suggestion nga po, alisin na yung mga engineering districts. Meron ba tayong ibang alternative? Kung sakaling tanggalin ang mga engineering districts, halimbawa, kung ano man alternative na gawin natin, wag na ganun karami. Pwede po nating pag-aralan, Mr. Chairman. No? Marami po talagang kailangan repasuhin at baguhin, no? Dito sa departamento. Dahil nakita naman po natin na yung current na sistema nagresulta dito sa nakikita na natin ngayon. So, kailangan po talagang baguhin. At, pagkaraniwan po kasi, Secretary, hindi naman lahat nangyayari sa mga districts. Ang congressman po kasi, ang siyang nakapangyayari doon sa pag-appoint ng district engineer. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ganoon. Meron namang hindi. Pati pag-alis ng engineer o district engineer, nandun pa rin sa kapangyarihan ng kung sino man yung makapangyarihan ng congressman na yon. So nakita po ninyo sa aming initial na pag-iimbestiga, yung first engineering district ng Bulacan, isipin po ninyo, 2022 to 2025, nakapagdala si Saldico ng 35 billion sa isang distrito. Paano po natin i-justify yun? Yun po eh. Maaring drastic po yung sinasabi namin na tanggalin lahat ng ano. Ngunit, yung ganun pong pangyayari, kung ano man ang katapat na solusyon nun, drastic man o hindi, dapat hindi nangyayari yung ganun. 35 billion sa loob ng 4 na taon. Kulang-kulang sa 8 billion pesos per year, Mr. Secretary. So,
ito po yung dapat nating tugunin. Ito po yung dapat nating i-address para yung sistema po. Mahirap baguhin ang sistema, ngunit kailangan po nating i-address sa lalong madaling panahon. Secretary, we're glad that the proposed fiscal year 2026 DPWH infrastructure program based on HGAB has been furnished us. Nandito ngayon. So for comparative purposes, pwede ba nating makita yung HGAB ng 2025 at saka yung 2024? Mr. Chairman, we will submit po. No, kukunin po nila sa kanilang files yung Kasi gusto lang namin HGAB. i-compare yung nangyari 2024, Opo. 25, and Opo, then pwede pong i-submit yun, Mr. Chairman. that is still in connection with our purpose of getting Cleaning rid of up. the cholesterol. The FAT. Hindi Opo. ba? Mr. Chairman, we kasi- will comply po, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Wala na po tayong flood control projects dito sa 2026. Except po yung 15.77 na foreign assisted projects. Ito po yung napondohan po ng JICA, ng World Bank, at ng Asian Development Bank, Mr. Okay, Chairman. that is very, very relieving, Mr. Chair, kasi pagka siyempre may JICA, alam natin, may auditor ng JICA, maayos naman yan, at saka meron silang feasibility study. Kasi kung labas po ng, kunyari, yung local flood control natin, wala naman silang coordination doon sa River Basin yung ating River Basin Control Office, na yung pala yung merong mandato na gumawa ng plano national na comprehensive and integrated flood control program. Hindi naman pala nagkikipag-coordinate ang DPWH or vice versa, kaya sayang lang. Ang totoo niyan, gusto namin i-propose na sana tanggalin na yung River Basin Control Office. Wala naman sa inyong poder yun. Nasa DNR yata yun. Opo, it's in the Water Resources Management Office, the Ayun. WRMO, led by DNR Undersecretary CP David. So makakatipid po tayo kung tanggalin na po natin yon sapagkat hindi naman nakakatulong. Wala na pong flood control Tama po. So wala na silang isusupervise na 18 river basins. Kasi wala naman tayong flood control Yung pong mga nagaganap po na paglindol, Mr. Secretary, medyo nakakabahala po. Hindi lamang siguro yung frequency, kung hindi yung lakas wala na po yung 3 point something, wala na po yung 4.2. Puro lagpas na po ng 5 at saka 6 Nakakatakot na po pagka lumampas pa ng 7. Para po siguro makatulong kayo sa ikapapayapa ng kalooban ng marami nating kababayan. Ano po ang kahandaan ng ating kagawaran, ng ating departamento kung sakasakali pong sana wag naman. Kung kaya nga na po natin nga pong ipagtabuyan yung lindol na yan, pumunta na muna sa ibang planeta at tayo tigilan na muna sa pagyuyugyug, gagawin po natin. Kaya lang, parang paikot-ikot na po siya. Ano po yung kahandaan natin? Ano po yung mga contingency plans po natin? Alam ko pong itong tanong na ito ay napakabigat para sagutin ng minsanan lang. Ngunit kahit ano po lang na makita natin na makapagbigay po ng kapayapaan sa mga kababayan natin, Mr. Chair. Mr. Chairman, maraming salamat po sa tanong. Yun din po ang katanungan ko nung tinamaan po tayo ng malakas na lindol sa Bugo, sa Cebu. At ang sagot po ng departamento ay meron naman pong pagkahanda na ginagawa na over the past years. In fact, foreign assisted po itong paghahandang ito. Assisted po ito sa aking pagkakaalam ng World Bank. Meron na pong mga measures na nakatalaga sa loob ng departamento sa ilalim po ng ating
UPMO para po masigurado na handa po tayo. Kung awa ng Diyos, wag naman po sana, pero kung sakasakali po, meron po tayong malakas na lindol na tumama sa ating, lalo na sa ating mga major urban centers. Yung pong Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project, ito po ay ginawa sa tulong ng World Bank. Kasama po dito ang mga kailangan gawin ng departamento, no? In terms of retrofitting of buildings, repositioning of equipment, at yung mga purchase of equipment na kinakailangan na naka-preposition, lalo na kapag merong mabigat na lindol na tumama, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba pang parte ng Pilipinas, lalo na sa mga urban centers. At kanina nga po, no, nung nagdi-drill tayo ng earthquake drill kanina, inausap ko po yung ating bagong talagang OIC na head ngayon, OIC USEC po, na matagal na rin sa departamento, na kailangan talaga ayusin na natin ang plano. At kung ano man ang kaya po nating ma-implement ngayon, i-implement na po natin. Kasama na rin po dyan ang immediate rapid assessment ng ating public buildings sa lahat ng, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa lahat ng mga major fault lines na tatamaan mga syudad at mga local governments na tatamaan yan, mga probinsyang tatamaan yan. Sabi nga po ni OIC Undersecretary Esquivel na kailangan na pong magawa ulit yung tinatawag na walk the line, no? Walk the fault line na kailan huling ginawa? 2018 pa po ginawa, no? Ito ay 7 taon nang nakalipas, no? Magwawalong taon nang nakalipas. So, kailangan pong gawin din po yun. So, yan po, kailangan natin lahat gawin kasi kailangan po tayong maganda. Hindi po natin kung kailan mangyayari ito at kailangan po tayong handa. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Marcoleta. For the next round, we recognize Senator Legarda. Thank you, Mr. Chair. We were talking earlier about construction of certain roads, and the good secretary mentioned about vertical and horizontal constructions. I just wanted to ask about, although we will look at this in the next hearing on farm-to-market roads, on health centers, and classroom constructions. So the Senate hearings on the DepEd budget revealed that DPWH classrooms cost at least, correct me if I'm wrong, 2 million pesos per unit, yeah. While mga 2 million. While LGUs in the private sector can build the same for 1 to 1.2 million. So we see a 40 to 50% gap, making the proposed haircut, I would like to call it, of 20 to 25% cut in all infra project, including classrooms, feasible and even conservative, because based on this revelation in the hearing, even the classroom has 40 to 50% gap in pricing. So what the chair showed earlier, that would be the roads, but it's an estimate. Ito naman sa classrooms din overpriced by 40 to 50%. So I'd like to know, are my figures correct? But this came about from the hearing. And so I'd like to know from the good secretary. And what are we going to do about that? Because we're only talking about now roads and bridges and major infrastructure. But DPWH is the infrastructure arm of government that does the school building program of Department of Education, all the health centers for DOH, and the FMRs of DA. So what do we do about this? And what could be the reason why there is a 40 to 50% gap in the pricing? Mas mahal po pag DPWH. I asked the same question during the DepEd hearing, but at the time, yung representante ng DPWH ay sabi po niya dahil iba daw yung basta
design. O, kaya nga, so may over-allocation per district, may overpricing, may over-design, over. So, please enlighten us without being accusatory again. Masyado na kaming na... Again po, no, Thank you. sasagot po ako bilang isang sekretary ng DPWH na kakapasok lang po dito. No? At ang sinasabi po sa akin ay unang-una po, no, ang budget ng classrooms ay wala po sa loob ng DPWH budget. Ito po ay nasa DepEd budget. Pero ang implementing arm po, ang construction arm ng DepEd, sa ngayon ay ang DPWH. No? So, unang-una po, tingin ko ang discrepancy ay nanggagaling sa dalawang bagay. Kasi na rin sa mga sinabi sa akin ng dito. No? This is apples and apples, ha? Opo. Same size, Opo. same size, lahat may bathroom, ganun. Oh, sige. Una po, sa cost of materials. Doon na naman po tayo pupunta. No? At nakikita naman po natin, talagang marami pong mga pagkakataon na mas mataas ang cost ng DPWH kaysa sa private sector. Halimbawa sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce na nagtatayo din ng mga classroom at iba pang mga organisasyon sa private sector. Pero ang ikagawa din po ay yung sinabi po ng ating chairman. Yung pong disenyo. No? So, yun pong dalawang yon ay kailangan i-review. No? Kailangan pong i-review yung cost at i-parity po as much as possible sa cost ng private sector as much as possible. No? Lalo na per geographical area. Kasi hindi naman po tama na mas mahal ang presyo ng gobyerno kaysa sa pribadong sektor. That does not make any sense to me as a new DPWH secretary. The second, yung pong disenyo. Sinasabi po sa atin na ang DepEd daw po ay humihingi ng mga requirements. No? At doon po pinagbabasehan ang disenyo ng DPWH Bureau of Design. Pero tama din po yung tanong, baka naman over-design dyan. No? Baka naman over-design. Baka naman hindi kinakailangan na ganyan. Yun po, mas matagal na usapin. Dahil po yan ay kailangan makipag-usap tayo sa DepEd. Ano ba talaga ang kailangan nila? Halimbawa po, no? Kung ang sasabihin po ng DepEd sa mga eskwelahan na malapit sa fault line o sa mga eskwelahan na laging tinatamaan ng malalakas na bagyo, yan po, maiintindihan ko na dapat talaga mas matindi at mas matibay ang disenyo niyan kesa sa mga classroom na hindi naman prone to natural disaster. Pero ano po yun? Hindi ko pa po alam yun. No? At kailangan pong repasuhin yan. Hindi po natin kailangan tanggapin na lang ng tanggapin ang mga kalakaran o ginagawa nung nakaraan. We have to really review and transparently review and transparently show the public. Bakit sa Bicol, mas matibay dapat ang classroom doon? Bakit dito po sa West Valley Fault na dadaanan dito sa NCR, bakit dapat mas matibay? Kailangan pong malaman ng publiko yun. How much is it per square meter? Yun na lang. Per square meter ang per classroom. square meter, maybe we can compute, but I was told just now the price on average of a classroom ranges from 2 to 2.5 million pesos per classroom, per school building. No, that is Per classroom. No? kaya nga sa private sector 1 to 1.2 million. Tama po. So, magkano ang per square? So, ibig sabihin, sa ating NEP, pinapat-check ko ang NEP at saka GAB ng School Building Fund sa DepEd, sa presyong yon, Mr. Chair, When you say ay makakagawa tayo ng mas maraming classroom. Kung 40 to 50% yung kamahalan ng presyo, mas marami tayong classrooms. Tama po. Kaya i-re-revisa din natin with the permission of the chair and the members on the number of classrooms in the DepEd budget because they will implement it. Kung X amount for X number of classrooms, dodoblehin natin by, we will increase the number of classrooms by 50% because the costing should align with the private sector costing. Tama ba? Oo. Yes. Opo. Ngayon po, ang costing po ng classroom, on average, kasi iba-iba po per region. No? I'm looking at a regional per square meter costing here.
On average po, lumalabas mga 27,000 per square meter. Pesos. 27,000 pesos per square meter. Of course yan. 2 floors. Per square meter po ito. Yeah. Per square meter. Whether you build it on the ground floor or on the second floor of the structure, right? More or less, per square meter. Mas mahal yung higher floors, yes. Mas mahal. A little. So, So sabihin na po natin ranging from 27 to 30 plus thousand is pesos this square meter. cost based on the 2 million per unit per classroom? Yes po. So ibig sabihin minus 40% yung cost ng 27,000 per square yung sa private sector. So having said that, we will review, and this is due for the next hearing with the permission of the chair, the school building fund under DepEd, which will be transferred to DPWH so that we can know the number of classrooms and compute the prospective number of square meters, because pare-pareho naman ang per square meter ng isang classroom. Dadami ngayon ang mabibuild nating classroom dahil yung cost na italaga sa NEP at sa GAB, ganun pa rin. Tama po. In fact, the Secretary agrees. no, I agree 100%. Again, dalawa pong bagay ang kailangan nating repasuhin. Yung cost, kung ito'y mas mataas, at mukha pong yun ang lumalabas, no? Kung i-compare sa private sector. Pero again po yung design din. No, yung specifications. No? Yung specifications, kung yan po ba ay baka naman po talaga over-design. No? Hindi po natin alam. Kailangan po nating repasuhin yan. Ang suggestion ko po, Mr. Chairman, is kailangan po gawin ito with private sector, with the engineering what is the cost associations. estimate between the DPW's estimate and the private sector? 27,000 per square meter. What about the private sector? Lumalabas daw po, Mr. Chairman, is ang private sector mga 1.5, 1.2 to 1.5 versus 2 to 2.5 So, per classroom. which means that nakukuha ng private sector 15,000 per square meter. Tama po. This is 40% on the po. assumption that the school building, the classroom is 100 square meters. And is up to specifications of the DepEd. I think that is po the question So, mark right now. meron talagang problema. Bakit naman may tatayo ng private sector at 15 pesos per square meter? DPWH 27,000 per square meter. Agree po. Agree Pareho po. lang naman yung halimbawa, sa isang lugar, ang bato na gagamitin, kunyari riverbed lang. So palagay mo, Pareho po ang presyo ng semento, ng bakal, ng... kaya nga, Opo. sana man lang kung yung private sector o yung gobyerno kumuha pa sa Maynila samantalang itatayo sa Romblon. Mali naman yon. So ang source mo ng material is local. Di ba? Yung sand mo, hindi ka naman pupunta sa Porac, Pampanga para kunin ng Porac sand. Although pinakamaganda talagang sand sa Porac. Tama yun. So I think there is something wrong here. Kahit na private sector ang gumawa o gobyerno, pareho lang naman 100 square meter lang. So hindi naman dapat maglalayo sa 15,000. Siguro, kung 16,000 ang DPWH, baka sakali. Kasi baka merong muse doon na kailangan tinitingnan. Hindi ganito kalawak yung diferensya. That means the 28 billion pesos allocated for classrooms under DepEd, which will be implemented by DPWH, will generate much more classrooms than we expected. Tama? Yes. So, Kung private sector ang gagawa. Hindi, maski sila sang-ayon naman yung bagong team ni Sec Dizon eh. Oh, tungo ng tungo si... Kasi 27 kasi sila, samantala. Hindi po, 27 po ngayon. Ibig sabihin ni... Pero pwede po nating ibaba Bakit hindi nyo na lang i-subcontract sa private contractor? Hindi, wag na kayong gumawa para makatipid tayo. Actually, private contractor na po talaga ata ang gumagawa. Hindi. Ang problema lang po ay yung budget. Yung gumawa 27. Pagka private sector 15 lang. So ipagawa nyo na lang sa kanya. Unang-una po, no? Ganito po, no? Talaga po naman private contractor ang gumagawa. Hindi po by administration ng DPWH. Tama po. Binibid po nila yan. Tama po. Kaya nga po, Ano yung sinasabi nating private kanina? Ganito po, no? Para lang po klaro tayo, sa aking limited understanding. Yan, sinasabi mo kanina, Secretary, yung Filipino-Chinese Chamber. Kaya sila yon. Yun ang buong pagkakaakala ko. Ay, hindi po. Yung Filipino-Chinese Chamber, I think po,
Pangkawang gawa po yun, no? Yun po ay donation. May I explain? Since it was my question, papaliwanag ko po. Ang tanong ko po kanina, kung magkano po ang construction per classroom, per unit. Sa private sector po, sa ating nakaraang DepEd hearing ay 1 to 1.2 million, which is a 40 to 50% mas mura kaysa sa 2 million na sinabi ng DPWH per unit na classroom, no? Given apple to apple. So, ibig sabihin, yung ating DepEd school building na 28.056 billion using the estimate of 2.2 million per classroom ng DepEd amounts or covers 12,753 classrooms. Pero lo-lower natin ang pag-construct ng classroom na binibid naman nila sa private sector. Dadami, magiging increase ng 23,380. Sa isang hearing lang ni Senator Gatchalian, dumami na ang classroom. See? Kung sang-ayon po yung secretary and the team, which is reasonable because the cost is really mahal, mataas. So, hindi naman silang gumagawa. Binibid talaga nila yan. So, dapat conscious lahat up to the district level yung pagbid at ito yung presyo. Dapat pumayag yung private sector na contractor nila kasi yung ibang pribadong sektor na nagdo-donate ng classroom ay nagkakagawa ng ganun. Di kung sinong gumagawa sa donation, yun din ang magbibid na gagawa. Am I correct? Uulitin ko po, ma'am. Yes. No? Uulitin ko po. Para po magawa natin yung lahat tayo gusto po nating mas dumami ang kaya nating gawing classroom given yung limitadong budget natin. Para po magawa po natin doon, unang-unang pinaka-importanting kailangan gawin, ibaba ang cost per unit, per square meter. Tama po. Ikagawa po, Medyo maingay doon, baka mga hindi sumasang-ayon sa akin, you can go to the mic kasi hindi kami engineers. Mayroong mga nagtatawanan doon, maingay. I think you have to listen because this is very important. We're talking about lowering the price and giving more classrooms. I can see people smirking, laughing. I don't know kung nakakatuwa yung sinasabi ko. I just feel offended when senators are talking about something so serious. Dinidibdib natin to. Opo. Tapos kung hindi sila sang-ayon, sabihin. Kasi baka mali ako eh. I like to be told I am wrong. Tama po. Kasi I want to be educated. Tama po. Diba? Oo, sige. Ang importante po, so yun po, kailangan po nating ibaba ang costas na klaro po ngayon sa pag-uusap natin at dun sa hearing sa Department of Education, mataas. Ikalawa po, kailangan din pong ayusin natin yung disenyo. Dahil po, yung ma'am, yung pong very important na sinabi nyo kanina, kailangan ang comparison ay apples to apples. No, yun po ang pinaka-importante. Kung yung 1.5 million ng pribadong sektor ay eksakto sa specifications na hinihingi po ng DepEd sa DPWH, wala pong dapat rason na magkaiba ang presyo nun. So we have to also talk to DepEd and talk to the private sector para magkaroon po tayo ng clarity, no, dito sa pag-cost ng classrooms natin. Pero po, kailangan po talaga repasuhin ito kasi klaro po, kagaya na rin ng ibang mga proyektong tinignan natin ngayon, meron po talagang malaking pagkakaiba sa presyo. Sa presyo ng DPWH ngayon at sa dapat na presyo na prevailing sa merkado. So we take note of that. We thank the good secretary for agreeing with our proposal, and that would be good news for the education sector na dadami po yung classroom. I will no longer read into the record kung ilang classroom ang dadami. Ito, 10,627 classrooms plus 10,000 classrooms. Okay. Ito, maliit na bagay pero I just want to put it on record kasi narinig ko lang sa iba yon pero hindi ko talaga yung traffic safety devices, cat's eyes, I keep on hearing about that. Sana wala na yan dito sa NEP po. O wala na. Okay. Isa po yan sa mga ginawa natin nung binigyan Nareta. tayo ng limitadong panahon. Yes. Tinanggal na lang po natin across the board ng cat's eye, Okay. rack netting, Yes. studs, at iba pa. Kasi I'm not familiar about this. I just want to understand. Current contracts reportedly price
solar road studs. Mailaw ba sa studs? At 11,000 to 12,000 pesos each. While again, the market canvas shows similar products at 1,000 to 2,000 pesos. I'm not too familiar with this. Wala naman ng mga humihingi sa akin in the past years. It was just brought to my attention, even allowing, sabi mo, for logistics, spec differences. The spread is massive. Market retailing, retail pa ito, 1 to 2,000. Pero ang road studs ng DPWH sa supplier nyo, 11 to 12,000. So may I hear from the Secretary? But there are ongoing projects 2025. So what do we do? Nakakaiyak na. Yan po ay kasama din sa investigasyon natin na ongoing, Mr. Chairman. In fact, marami na rin pong nag-report niyan. No? Nung pagpasok pa lang natin, rock netting, cat's eye, solar studs, solar lamps, ano yun, yung traffic barriers sa mga highway, lahat po yan. No, nakakatanggap po tayo ng iba't ibang report at subject din po sa investigasyon natin. At kung yan po talaga ay makita natin na overpriced, pasensyahan din po tayo at kailangan pong managot yung mga gumawa niyan. Kailangan din pong managot yan. Pero kailangan na rin po nating baguhin. No, kasama din po yan, ngayon po, sinabihan ko na po si Yusek Conti, kailangan po yung mga supplies na yan, cat's eye, supply ng rock netting, not only do we have to lower the price, but do we have to ensure yung quality ng delivery. No, kasi hindi lang po sa presyo Minsan po ang dayaan sa quality O kaya minsan po both. Overpriced na nga, bad quality pa. So yan po talaga kailangan magbago din. Mr. Chairman. Meron pang isa, Secretary, doon sa ating mga, yung mga overpass natin, merong mga nag-advertise dyan. O kaya yung ating, yung ating sasakyan, ang daming mga nag-advertise sa ating kalsada. Di ba? Halimbawa, kung ikaw ay nasa Marcos Highway, ang daming overpass dyan. Manggagaling ka ng Cubao papuntang Kogyo, napakaraming overpass dyan. Pati doon sa mga haligi ng ating Mr. Chairman, we will... Sino ang nakikinabang dyan sa mga nag-advertise? Kasi makikita mo, silang naglalagay ng sarili nilang mga slots Yung mga columns ng ating mga infrastructure. Transport system ngayon. Makikita mo yung buong Marcos Highway well advertised yung mga columns na yan, pati overpass. Sa regulation po, ito po, pasensya na po Mr. Chairman, ito po ay bago sa akin, no? Hindi ko po alam ito. No? Pero base po sa sinasabi sa atin, yung pong pag-advertise sa mga flyover o sa mga elevated highway, expressways. Kasampat pa no? Pati yung mga columns ng ating expressways Di ba? Nakikita ito po ay ang general rule po ito, dito ay bawal po ito. So, ang general rule ay bawal. Yun po ang information na nakuha ko po ngayon. Pero mukha pong merong gumagawa at mukhang meron na pong atang mga kaso involved dito, no? Dahil pinagbawal, pero meron pong nagkaso at pending po ata. Pending ba? Puntahan po niyo yung Marcos Highway ngayon. Hindi po bawal. Lahat po ng overpass, lahat ng expressway, mga columns na yan. Papacheck po natin, Mr. Chairman, at aalamin po natin kung sino ang nagbe-benepisyo dyan. Kapag nagtanong ka, Mr. Secretary, yun lamang pwedeng magkapit dyan sa mga overpass na yan ay yung congressman sa lugar na yun. Kasi yung meron kapangyarihan, sa kanya dapat dumaan yung nag-advertise. Aalamin po natin, Parang siya yung Mr. may-ari nung pinagawa na yun,
Parang pera niya ang pagpapagawa ng overpass na yon on that particular section. Tingnan po ninyo yung Marcos Aagamin po Highway. natin, Mr. Hindi lang Chairman. Marcos Highway. Tingnan po nyo yung Santa Mesa papuntang Maynila. Punong-puno po yan. Tingnan nyo yung monumento papuntang Makati. Hindi naman tayo bulag para makita natin ng napakaraming mga advertising signs dyan. Sino po yung nakikinabang dyan? Kasi ang dami po niya. Araw-araw po yan. Papacheck po natin at kung ito nga po ang sinasabi po sa akin ay ang General Road dyan ay bawal yan, eh dapat po matanggal yan. Kailan pa po naging bawal, Mr. Secretary? I think 15 years ko na pong from nakikita. the very beginning po ata bawal. Eh marami, siguro, So, marami for- naman po talagang bawal. So for 15 years, there is a continuing violation of Opo. your general rule. Opo. So, titignan po natin, Mr. Chairman, kung ito'y bawal, kailangan patanggal po ito. Pero alam naman po natin, marami pong bawal sa ating bansa na tuloy-tuloy din po ang pagbabiolate. Tingnan So, po ninyo yung Gagawin po natin yan, isang Mr. Chairman. footbridge doon sa tapat namin. Ito po, malapit sa Marcos Highway po ito. Ang gagawin po, magkabila, merong malaking advertising sign. Magkabila yon. Ayaw na pong tumawid yung mga tao, kasi lalo na po kung gabi, dahil may hold-upper na po sa loob. Kasi nga natatakpan. Natatakpan yung footbridge. Ganun po nangyayari. Pagdating nyo sa bandang Masinag, nandun na naman po. Napakarami po niyan. Ang tinanong ko lang, alam ko pong marami nakikinabang dyan. Ngayon, ang tanong ko, napupunta ba sa departamento at sino po bang may-ari ng footbridge? Sigurado pong hindi na pupunta sa departamento. Kung anumang pero renta yan, sigurado pong may kinapupuntahan naman ito. most likely po, meron. Aagamin po natin. At dahil nga po ito illegal, i-implement lang ho natin kung ano ang batas, anong regulasyon. At kung yan illegal, dapat po itanggalin yan. Makikita po ninyo yung mga columns ng ating meron na po mga bakal sa mga columns eh. So every month, iba-ibang advertiser po ang naglalang. Sa Makatwid, pangmatagalan na po yun. Bakal na po talaga. Isasabit na lamang po. Sa ating mga expressways po, makikita nyo yan. Yung kabahan po ng EDSA, hindi po natin pwedeng sabihin wala. Napakarami po. Salamat po, Mr. Chairman.